Ang ganda ng kulay ng makopa dito, pulang-pula. Bulok. Magandang araw po sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Another vlog, another property presentation tayo. Nandito po ako ngayon sa San Marcelino. Malapit po ako sa papuntang Mapa Nueva Lake. Pero hindi siya ganun kalapit, no? What I mean is, ito yung kalsada papunta Mapa Nueva Lake, yan. Papunta doon. Tapos yan is papunta na po ng National Highway. Alright. Maluwag po ang kalsada. At may allowance pa mula dun sa bakod. Kung just in case na maglalagay ng pedestrian lane or walkway. Alright. Now, ang property po mula doon hanggang doon. Tignan po muna natin sa drone shots.
Okay, isa pong sikat na resort ito noon during 2015, 2014, 2012. Pinupuntahan po ito. Enchanted Bukid Resort. Yan. So 2015 nag-cease na siya ng operation niya. Malawag ang frontage, no? Pakita ko lang dito sa inyo sa harap. Ito pong kalsada na to, this is main thoroughfare. Papunta sa mga iba't ibang barangay dito sa San Marcelino. By the way, about 15 minutes or 10 minutes nasa National Highway na kayo. And then malapit din po ito sa District Hospital. Pinakamalapit po na hospital dito is around 10 minutes. And then may mga school po na malapit dito. Tapos ang downtown or ang Central Business District ng San Marcelino is about 8 to 10 minutes from here. Yan, or less. So ito yung kanilang signage. Yan. Enchanted Bukid Resort. Alright? So hanggang dito po yung bakod nila. Yan. So mula doon, dito, nakabakod po yan. Itong side na to nakabakod dire-diretso papunta doon. Yan. Medyo hindi na napapaklearing tong property kasi nag-aantay na nga lang din ng buyers, or buyer. Yan. Okay? Yan yung building nila, pinaparentahan po yan. Dati. Alright, so hanggang dun po yun, property, dire-diretso. Dito, nakita nyo sa drone shots, merong pa dito, palayan. Ngayon, tinaniman nila ng kamote. Okay, yan. Ayan. Ito yung nakita nyo sa drone shots, no? Tapos, dire-diretso yan doon. Parang may pagka-rectangle yung korte ng property. Then dito sa harap, may malaking puno ng nara. Ang laking nara nito. Oh, ito po yung puno ng nara. Ang laki, di ba? Okay. Pero hindi nyo na basta-basta pwedeng paputol yun dahil magagalit ng DNR. Okay, pasok po tayo sa loob ng property. Okay? Dito sa kanan, fish pond po yan. Dire-diretso yan, papunta doon. Tapos lumiko doon sa bakod, papunta doon. Meron po itong 40 na kinalabaw mango trees. Okay, tapos ito nga merong makopa. 3 puno ng makopa. Yan, meron pa doon, 4. Yan. Then dito meron pong grotto. Alright. Tapos presko ang hangin. May mga poste ng ilaw, no? Okay, and then ito na yung palayan na kamutihan. Ayan. And then here, may puno ng kamatsili na naman. Ayan. Alright? Tapos, ito pala isdaan. Okay. Tingnan po natin yung mga ruins, no? Yung mga structures. Mga dating structures. Ayan. So, imagine nyo na lang during his heydays, kung mapapadalan po ako ng picture, insert ko dyan yung picture, yung dating itsura ng resort na to. Pero na-imagine ko maganda talaga sana sa maganda siya before talaga. Ayun, tignan nyo naman, ganda, di ba? Talagang sira-sira na nga lang. Kailangan na talagang i-demolish tong mga structures na to. Kung meron may sasalba dyan, yung kanyang pinaka flooring na lang, no? Pwede nyo pa sigurong pagawan ng iba pang structure. So, pwede nyo pa remodel, I guess. Depende yan sa architect nyo po, no? And then here, meron sila mga cabanas dito. Puno uli ng balete. Ang laking puno ng balete nito. Yan. May second floor yan doon. Yun yung hagdan. Tingnan natin. Pasok na rin tayo. Dito na lang din tayo. Gusto ko lang makita yung hagdan. Restaurant nila to dati. Ayan, Enchanted Bukid Resort. Ayan yung mga menu nila.
Ito yung restaurant nila. And then, ito naman yung kanilang production area, kitchen. Ano? Diba? And then, yun, papunta na doon sa looban pa ng property. Tapos ito, fish pond. Mula doon. Pagka tag-ulan, napupuno ng tubig yan. Okay, kaya pwede kayong mag-alaga ng mga isda tuwing panahon ng tag-ulan. But ngayon, may mga hito po dyan na nabubuhay. Hindi na po tayo aakyat dito sa taas, ano. Anyway, nakita nyo naman na yan sa drone shots natin. Second floor to dati. Ano. Wala na talaga, dilapidated na. No? Pero yung kanyang yung kanyang mga poste mukhang matibay pa eh. So I guess pwede pa siguro pa-remodel to. Ayan, no. Bakal yata to eh. Alright, then here, yun nga, may kabana, yan yung ilog. Tapos meron ditong event place na naman, no? May stage yata yan. Tapos dito may tulay. Papunta sa gitna ng fish pond. So, ito parang island dito na napapalibutan ng fish pond. Alright, dito yata yung access papuntang hotel. Ewan ko kung may access dyan or dun sa kabila. May hotel po siya eh, yan o. Alright, now ito, papunta dito. Masarap daw dati mag-fishing dito. Ewan ko kung maganda pa integrity, mga matibay pa naman, gawa sa bakal eh. Ayun o, may nakikita akong dalag. At tilapia, ang laki. Ayun o, laking tilapia o. Kita nyo? Ayun o. Mga ganito siguro kalaki. Yan. Diba? Ibig sabihin maraming tilapia dito. Isa lang nakita, marami na eh, no? Pero may tilapia, may isda, no? May mga living things. Okay, dahan-dahan tayo, baka biglang bumigay. Yan. Wala na, ruins na talaga. Pero tambak po ito, no? May tambak siya. Para siyang maliit na isla sa gitna. Alright? Kakatakot. Wala siyang support sa gitna. Dito tayo daan sa gilid. Now, dito may mga steel structures na mga kubo-kubo. Ayan o. And then, mayroong dito. Kamatsili na naman. Ganda ng lawn. Ito yung kanilang VIP rooms. Dalawa yan. Event place. Diba? Alright, doon tayo galing. Tignan natin ano meron dito. Ayan o. Para kang papunta sa Encantasia, no? So, ito yung hotel. No? Swimming pool yan. Ito yung hotel. Sana walang cobra. Usually kasi pagka mga ganito at hindi na naasikaso, nandyan yung mga tapos may sagingan pa dyan. Tignan natin yung hotel, no? Yan. Oh. Alright, lady shower, dressing room. Ano? Ano ba meron dito? Tuma tayo sa baba. Ingat. Kailangan na talaga magkaroon ng clearing operations, no? Naging na siya, gubat. Yan. And then ito, ano meron dito? Nandito yung source ng tubig. Tsaka palagay ko nandito rin yung yung tubo dyan sa swimming pool. Alright, may daan din papunta doon. Yan. But anyway, ayan, dito tayo. May men's CR, shower, dressing room ng mga babae. Yan. Ito yung design, yung mga moldura. No? And then, ano meron dito? Matibay pa yung structure ng building, ha? Pwede nyo pa pong i-rehabilitate. I guess this is
stock room siguro. Right? Malalaki mga poste, no? Talagang ano na, maraming trabaho ang gagawin dito. But, magandang potential ng property, especially kapag na-negotiate nyo ng maayos yung presyo. So, nasa second floor tayo. Ayan. Yun, no? Ito na yung balite, oh. No? Ayan. Di ba? May mga malalaki silang rooms, no? Pang grupo. Ayan, no? Oh. Diba? Wala na rin yung kisame, kailangan ng palitan. Mga kisame. And then here, may hallway papuntang ladies bathroom, ay ladies toilet. And then ito yung men's siguro. Okay? And then another big room dito. Tapos, ito yung swimming pool eh. Alright. So, ito yung swimming pool. Ayan o. Siyempre, wala ng tubig. Dahil huminto na nga sila sa operation. Alright. And then here is utility area, kitchen, siguro. Pinagbabasag na yung bintana dito. No? Pataas ang ceiling, maganda oh. Mukhang matibay yung structure ng building. Then restroom, upper floor. Yan. Ito yung pababa naman sa kabilang papunta dito sa may pool. Akit tayo. Check pa natin. Hanggang 4th floor pala to. Sana walang nakabitin na sawa. Yun. Tignan natin kung anong view meron dito. Wala, ang dami ng basura, no? Siguro si CR2, wag na natin buksan. Ayan, yung mga kapitbahay. May kalsada dito sa gilid, oh. Mga boss, mga mama, mga sir. Pwede kayo magpagawa ng gate nyo siguro dyan. So, basically, parang corner lot itong property, no? Ayan. Yun. Uy! Pulit ako, kala ko may tiyanak. Now, kwarto. Pero sana binabaan nila to para kita yung pool, ano? Okay. Kwarto. Isa, dalawa. Sira-sira yung mga kisame. Tatlo. May mga sariling CR. 4. Wala na. 5. 6. 7. Ang sarap ng palo ng hangin, no? Tingnan yung dagalaw ng dahon. No? Gagaling din yung hangin. O yan. 7. 8. 8 kwarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rooms po meron dito sa taas. No? Yan. Tapos ito yung adjoining rooms. Pwede siya. Yan, no? Huwag na po tayong pumasok. Ito na yung inakita natin kanina. Ngayon, nakita tayo sa 4th floor. 3rd floor, 2nd floor tayo. 3rd floor tayo. Akita tayo 3rd floor. Yan. Doon tayo galing, ano? Yan, oh. Yan yung fish pond. Yun. Yun yung, parang sabi ko kanina island. Yun yung, yung bridge papunta doon. Okay? Ito yung property frontage niya. Mountain view. Nandiyan po yung Santo Tomas River. Alright. Now, here is the roof deck. Puro salamin, no? Ang ganda ng property na to. Ang ganda ng building na to nung panahon niya. Oh, ang luwag pa pala dito, mga boss. Ayan, no? Kitang-kita niyo yung mountain view dito.
Then, ito. Property. Ang laki ng ano. Ang laki ng balete. Anyway, may mga provisions pa siya kung maglalagay kayo ng bubong dito. Yan, pwede kayo magpalagay pa ng bubong o mga kwarto pa. Ayan, ang pinakamaganda nito, kapag i-acquire ninyo, mabuting makita ninyo yung building plan, no? Para malaman ninyo kung okay pa yung integrity ng building. Pwede nyo rin naman pa-check sa mga engineers kung pwede pa siyang i-rehabilitate, i-renovate para baka sakaling pwede pa siyang magamit or kailangan nang i-demolish. Pero base sa aking assessment, dito sa aking visual ngayon, mukhang matibay siya at wala akong nakikita mga cracks, no? Yan. Yun, no? Diba? Ganda rito mga boss. Yan, kita nyo yun? Yan yung bundok. Alright, dito na tayo bababa. May harang. Ayan, o. Yan. Pwede naman siguro bumaba dito. Ano ba meron dito? May yan yung kalsada, o. Ito yung kalsada, yung daan. Ay mga kapitbahay dito. Yun. Yan. Ayun yung papunta ng main thoroughfare. Yun na yun. Pinanggalingan natin kalsada kanina. Alright, nalulula ako. Baba na tayo. Okay, sana matibay pa itong hagdan. Alright. Di bali sa baba naman ng bagsak ko kung sakali. No? Yan, baba tayo. Dahan-dahan syempre. Alright. So yan yung fish pond. Hanggang dun yan, fish pond. Yun, dito na tayo lalabas, no? Second floor. Ayan, no? Nakaharang na yung mga bagging. Panama Canal pilots. Kadalasan naman po kasi yung mga nakakapagpatayo ng ganitong mga properties ay may mga kundi mga balikbayan, no? Mga abroad. Alright. Now, ito na yung fish pond. Ayan. Ito yung swimming pool. Papasa ang entrance sa swimming pool. Ano? Walang entrance dito. Oh, nandun yata yung entrance, no? Pero kailangan mo yata umikot pa para makapasok ka sa pool. Dito. But anyway, yan, part pa po yan ng, ng ilog, ng fish pond papunta doon. Ito bridge din to eh. Ito. May pasok kaya dito, pasok kaya dito ang... Pwede sigurong dumaan dito, papunta ng pool, pero dito po tayo dadaan dyan. Ito may bridge dito, palabas doon. Okay, balik na tayo mga boss. Dito na tayo dumaan. Ano ba meron dito sa ilalim ng hagdan? Ayan. Okay, dito meron ding area dito na ayan, pwede kayong magluto. Yung mga bisita siguro, maano yung lutuan nila. Ayan, may gate dito palabas ng kalsada. Alright? Okay. Oh. Dito tayo dumaan. May kanal. Ayan, mayroong ng tubig. Sa pool, yan. Tingnan natin kung makapasok tayo sa pool. Tawid tayo dito. Nakakatakot naman to. Matibay, babakal naman eh. Alright. Yan. Okay. So, dito ang access sa pool, no? Fortunately, makapal na yung balete. Ayan yung pool, no? Ayan. Nakita nyo ba? Dalawa yung pool, no? Meron ditong maliit na pool. Ayan, no? Oh. Aray. Ang daming balakid.
Okay. Yan. Alright. Doon tayo galing mga boss, mga sir. Now, dito, may pool, no? Ito, tambayan. Di ba? May may bubong na polycarbonate. Aray, may kumagat. Antik. May polycarbonate. Doon tayo galing kanina, di ba? So, ito yung pool. Ayan, may bunga ng saging. Laki ng bunga ng saging, eh. Ibang klaseng saging to, ah. Oh. No? Ibang klaseng saging, oh. Ito yung malalaking saging. Oo, ayan, oh. Ayun. Anyway, ito na po yung pool, no? Ayan, dyan tayo galing, yung building na yan. Palagay ko, may mga isda na rin dyan. Ayan. Tapos, mayroong dito, pag may mga ilaw yan, Ayan. Ito na yung pool. Oh. Yun. Ayan. Doon tayo galing kanina sa rooftop. Ayan. Ito yung main pool. Sa adult siguro, yun yung mga sa bata. Ayan. Tapos dito, meron pa pwedeng gawin yung bubong. Ayan, oh. And then, ito na yung fish pond. Pwede kayong mga will dito. Diba? Ayan, ayun yung bridge. So, tuloy-tuloy yan doon. So, nahati pala itong fish pond. Minto siya dito. And then doon, another fish pond na naman yan papunta doon. Alright. So, there you go, mga boss. Mga sir. Nice. Alright. Doon po tayo galing. Meron akong kasama ngayon dito. Tuturo niya kung saan hanggang saan ang boundary dito sa likod. Mga ilang puno ng mangga to, sir? Nasa 40 mahigit yan. 40 mahigit na puno ng mangga. Kinalabaw? Andiyan po yung yung main road. Hanggang dito? Ayan, sir. Ito? Yung puno na yun. Yun. Okay. So, clear na. Tignan natin dito sa likod. Ano ba meron sa likod? Corn beef, oh. Baka mo to? Anong pangalan? What? Chris. Bata. Chris! Nox. Katali-tali na, oh. Okay. Ito ang boundary. May dumadaan na tubig pala dito pag umuulan. Oo. Tapos natutuyo tuwing anong buwan? Ganitong buwan, sir. Tutuyo na. January. Patuyo na siya. Pero pag tag-ulan, magandang source tong tubig na to, Yan, pwede nyo po itong yan eh. Actually, pwede nyo i-trap yung tubig dito. Pagagawan lang yan ng dam. Para ito, meron kayong source ng tubig, no? And then, hanggang saan po? Dito na. Ito, sir, yung boundary. Ito na yung boundary. Ito hindi nakasama to. Iba na to. Ayun. Okay. Hanggang doon, Hanggang doon, sir, Guhit nito, yung may mga tubo na yan, pag ganon. Pero yung dito sa side, yung tubo na yon pag ganon. Kahilera niya. Ayun. May pader dito? Yung building po. Na malaki. Oo. Yung pader niya, dire-diretso dyan? Opo. Okay. Makikita natin dito? Hindi na. Hindi, sir. Sa labas. Masukal na dyan, Yan. Ano yun? Parang may kubo doon. Ano yan, sir? Yung dating tira ng mga kasama nila yata dito. Wala nang Mga wala nang nakatira dyan. Yun yung dinaan natin bodega, yan na yan. Pwede ba tayong pumasok lumapit lang ng konti? Ito na yung bahay nyo ngayon na tinutuluyan. Ito yung bodega. Yan. Tapos, ito ang source ng tubig nyo. Hindi, sir. Yung puso. Pero buhay pa rin yan.
Pwede pa yan. Pwede sir, kaso yung pag tumagal yung tubig na stuck sa timba, kulay kalawang. Nagkukulay kalawang. Alright, so mula dito, doon po tayo galing, no? Umikot tayo, ito yung kanina sinasabi kong bodega. Okay, mula dito, ito yung bahay nila. Yan. For demolition construction na palagay ko yung mga structures dito kapag i-acquire nyo ng property. Pero nasa sa inyo kung gusto nyo pa remodel. Anyway, andun yung frontage. Pasok tayo dito. Nakita nyo naman sa drone, di ba square yan? Ayan yung mga nakita nating structures kanina. Yan. Yan o. And then, nandito po tayo sa gitna, no? Papakita ko lang sa inyo ano meron dito sa ground. Yan, mga puno ng mangga. Maganda yung spacing ng mangga, hindi malalapit. Di ba? Kaya maganda mamunga yan. Ito may pader dito. Ito yung pader. Yan. May ilog ba dyan, boss? Palaisdaan to. Saan lumalabas saan ang gagaling ang tubig yan? Yun. Kapag tag-ulan sir, napupuno-puno. Okay. Dire-dire, ayun, may nakaharang doon. May parang dam siya dyan. Yun, may parang dam. Hanggang dyan na lang yung property, hindi pa sa unahan pa, di ba? Yan na sir. Yan, Hanggang dyan na yung property. puno ng Yun. Okay. Yan. Tapos, kanto. yan na yung kanto, yun. Tapos ito na yung pader. Ito yung pader. Yung Kaninong pader to sa kanila? Oo. Sila nagpagawa. And then, dire-diretso yan doon. Alright. Yan na yung hotel. Ito na yung hotel. Yan. Okay. Tapos ito, parang dike, no? Opo, yung gilid po ng palaisdaan. Ito yung gilid ng palaisdaan. Kasi pag umuulan sir, mataas yan. Napupuno yan. Pero hindi umaapaw. Hindi po, yun, saka swimming pool. Ito yung hotel. May swimming pool yan. May swimming pool. Wala na rin. Hindi na rin gumagana. Pero pwede pang i-revive yan, ano? Okay. And then, palaisdaan. Ano yan natumbang puno na yan? Kamatsili. Kamatsili tsaka mangga. Ito, may tumutuloy dito ngayon. Wala. Yung biyanan ko. Biyanan nyo. So, ito pala. Ano mga isda ngayon dyan? Hindi ate, hito, saka bulig. Hito, bulig, tsaka tilapia. Nice. Alright. Alright, sa mga interesado po sa property na to, 3.4 hectares, 38 million po ang selling price. Secured po ng ordinary title o regular title lang inyong investment. Malapit nga, sabi ko, sa National Highway at saka sa Central Business District ng bayan ng San Marcelino. Mula Olonga po, pangatlong town po ang San Marcelino. Kaya malapit pa po siya sa Metro Manila. Okay? Malapit din po sa hospital, Save More, mga food establishments dito sa area na to. At ito pong kalsada na to is main thoroughfare. Diyan po dumadaan ang karamihan ng mga tao. Papunta pa doon sa marami pang barangay po ng San Marcelino going south. Alright, again mga boss, mga sir, para po sa mga interesado sa property na to, nandiyan ang aking contact details. Ano po, yan ang aking Viber, WhatsApp, Globe at ang aking email, nandiyan po sa baba. Facebook link ko po sa description ng video na to. Yun po yung aking personal Facebook account. Message niyo po ako dyan or tawagan niyo ako. Kung hindi ko man po kayo masagot agad, please leave a message and I'll call you back within 24 hours. Alright, sa mga gusto po magpa-vlog ng kanilang mga property, tawagan niyo lang po ako. Usap tayo. Again, maraming salamat po sa inyo mga boss, mga ma'am, mga par. Again, maraming salamat po sa inyo mga boss, mga par, mga besh, mga ma'am, mga sir. Till the next video. Ciao!